Sa nakaraan, habang papaalis si Elder Gongnian ay sinabihan niya si Kim Gon na kung nais siyang hamanin ng ating bida ay tawagin lang siya bilang ang Burning Silkworm Poison. At dahil sa sinabi ng Elder, ay tinutukan niya ito ng baril habang papaalis at napasabi na lang na ang taong ito ay napakadelikado kaya dapat ay hindi ito hayaang makaalis na lang ng ganito. Ngunit bigla naman siyang pinigilan ni Gong Xin, at sinabihan siya nito na dahil sa kung gagawin iyon ng ating bida, ay magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan nila at ng Kunlun sect, at dahil sa pagkakamali ng kanyang disciple ay nakatanggap ito ng maagang pamasko sa kanyang master, at dahil sa ginawa ni Gong Xin sa kanyang disciple, ay napasabi na lang si Kim Gon na may iba pa palang gamit ang bao bukod sa pagpana. Nang matapos bigwasan ni Gong Xin ang kanyang disciple ay nilapitan niya si Kim Gon, at sinabihan niya ito na dahil sa lahat kayo ay aking mga bisita na ipinadala ni Chonak, ako ay pumunta dito upang batiin kayo ng personal. Sabay tanong niya kay Kim Gon na kung bakit sila gustong pumunta ng Ronin Association. Sumagot naman si Kim Gon at sinabi niya kay Gong Xin na hindi naman ito ganun kahigit na malaki, pero gusto kong sakupin ang martial arts world, na ipinagtaka naman ni Gong Xin. At dugtong pa ni Kim Gon na naghahanap ako ng maaari kong pwedeng maging kakampi upang makipaglaban para sa aking panig. Sa sinabi ni Kim Gon ay napatawa naman ng malakas si Gong Xin at sinabihan niya si Kim Gon na ito ay napaka-interesting. At dugtong pa niya na si Chonak ay nagpadala ng nakakatuwang bisita, at dagdag pa niya na narinig ko na ang pangalan mo, ay Kim Gon at ikaw ang leader ng Mongol cult. At nakangiting sinabi ni Gong Xin kay Kim Gon na sa tingin mo ba, ay mayroon kang sapat na kakayahan upang basta-basta na lang banggitin ang patungkol sa pagsakop sa martial arts world. At sinabihan niya si Kim Gon na ang martial arts world ay puno ng mga individual na mas kilabot pa kaysa sa iyong nakaharap kanina. At upang masakop ang gayong lugar, kakailanganin ng isang tao ang sapat na mga kakayahan. At sinabihan niya si Kim Gon na sa aking opinyon ikaw ay malayo pa sa kanila. At tumalikod na siya kay Kim Gon at sinabi niya na anyway, dahil sa ito ay isang pabor mula sa aking brother. Ay dadalhin ko kayo sa Ronin Association, at sinabihan niya ang ating bida na sa ngayon ay magpapahinga muna tayo at bukas na tayo umalis. At napatahimik naman si Kim Gon. At makalipas ang ilang sandali ay nakapasok na sila sa bahay. Habang nakahiga si Kim Gon ay naalala niya ang ginawa ng elder ang paghati sa bala ng baril, at napasabi na lang siya na ang mga tao dito ay sobrang napakadelikado na kayang makita at hatiin ang bala ng baril, at dugtong pa niya na anong klaseng mga halimaw ba ang narito sa lugar na ito. Na kahit ang old man na may pana ay isang formidable opponent na. Ang akala ko ay kaya kong talunin ang mga ito gamit lang ang aking baril. At napasabi na lang si Kim Gon na kung masyado na ba akong umaasa sa baril ko. Makalipas ang ilang oras ay sumapit na ang umaga at tinanong ni Gong Xin ang lahat na kung handa na ba ang mga ito. At sinabihan niya sila Kim Gon na ang paglalakbay na ito ay medyo mahaba kaya pumasok na kayo sa carriage ng mabilis. Ngunit biglang sinabi ni Kim Gon na hindi siya sasama. At sinabihan niya si Dangguang na siya na ang pumunta sa Ronin Association at mag-gather ng ilang capable na allies. At napatanong naman si Dangguang kung bakit biglaan ang pagdesisyon ng ating bida na hindi siya sasama. At tinanong din niya ito na kung paano ka naman master kung magpapaiwan ka dito. Sumagot naman si Kim Gon na maghahanap ako ng human shield, dahil napagtanto ko kung ano ang totoong kailangan ko ngayon. Nagtanong naman si Gong Xin na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Sumagot naman si Kim Gon at sinabi niya kay Gong Xin na kahit na ito ay isang pana o isang baril, ito ay parehong long-range attack. Kaya kailangan ko ng kaparehong lakas tulad ng sayo. Kaya sabihin mo sakin, kung papaano maging malakas na katulad mo. Sumagot naman si Gong Xin, at sinabihan niya si Kim Gon na bakit ko naman iyon gagawin. Sumabat naman ang disciple ni Gong Xin, at sinabihan niya si Kim Gon na isa kang tangang bata. Sa tingin mo ba na kahit sino na lang ang pwedeng maging disciple ng aking master? Ngunit isang malakas na batok naman sa ulo ang kanyang natanggap dahil sa pakikisabat sa usapan nila ng ating bida. At sinabihan ni Gong Xin ang kanyang disciple na tumahimik ito. Sinabihan naman ni Kim Gon si Gong Xin na hindi ko sinasabi na gusto ko maging iyong disciple. At dugtong pa niya na ayon sa aking narinig,
Kayo ay mag-sworn brothers ni Chung Cheju ang pinuno ng Nokrim, tama ba? Sumagot naman si Gangshin ng oo, ito ay tama, sabay tanong niya kay Kim Gon na kung ano naman ngayon. Sumagot naman si Kim Gon at may pagyayabang nitong sinabi na mayroon akong koneksyon kay Chung Cheju, at ako ang younger brother ng iyong brother. At dugtong pa niya habang may pag-aalangan sa mukha, na kaya, sa madaling salita para sakin, ikaw ay ang aking eldest brother, at para din sa'yo, ako ay ang iyong youngest brother. At dugtong pa niya na ngunit ikaw ay hindi isang makitid na kapatid. Naikinabigla naman ni Gangshin ang kanyang mga narinig. At dagdag pa ni Kim Gon na sino ba naman ang hindi makakapagturo ng ganyan sa kanyang youngest brother, diba? Sa sinabi ng ating bida ay nagkaroon siya ng titulo bilang ang Mongo the Shameless. Pasigaw naman na sinabi ng disciple ni Gangshin na ito ay nonsense. Ang brat na ito ay mas bata pa sa'yo master, ngunit sinigawan lang siya ni Gangshin na tumahimik ito. At sinabihan niya si Kim Gon na ang tatlong brothers na may youngest brother, ito ay parang katulad sa aking mga brothers. At naalala niya ang kanyang dating mga brothers noon, at kumikinang pa ang kanyang mukha habang naiisip niya na magkakaroon ulit siya ng pagkakataon maranasan ulit ang ganoong kapatiran. Matapos ang kanyang pag-iisip ay binigyan niya si Dongguang ng mapa upang sundan nila ito patungong Ronin Association. May ibinigay din siyang token kay Dongguang at sinabi niya dito na kapag nakarating kayo doon, ay ipakita mo lang sa kanila ito. Ang bagay na yan ay magbibigay ng maging mas maayos pa kaysa sa iyong inaasahan. At nagpasalamat naman si Dongguang dito. At mangiyak-ngiyak siyang nagpaalam kay Kim Gon, at sinabi niya na master babalik kami kaagad, sa oras na makumplito ang task na ito. Naiinis naman sumagot si Kim Gon na magmadali ka na at umalis ka kaagad. Habang papaalis ay pasigaw na sinabi ni Dongguang na babalik kami kaga, habang kamakaway. At sinabihan naman ni Gangshin si Kim Gon na young man, tulad ng sinabi ko, mayroon ka lang isang pagkakataon. Ang mga pagsasanay na ibibigay ko ay lubhang malupit, at kung hahatulan ko na kulang ka sa talento sa anumang punto, ang iyong pagkakataon ay matatapos agad at hindi kita matuturuan pa. Sabay tanong niya kay Kim Gon na kung gusto pa rin ba nitong matuto sa kanya. Sumagot naman si Kim Gon ng oo, at sinabi naman ni Gangshin ng mabuti, kung ganun ay hayaan mong simulan ko ang pagtuturo sa iyo ng pangunahing pamamaraan. Sabay dash niya sa harapan ni Kim Gon ng napakabilis. At sinabihan niya si Kim Gon na para sa isang taong dalubhasa sa long-range attack katulad natin. Habang makikita naman natin na bigla na lang dahan-dahan naglalaho si Gangshin, ito pala ay nagdash na paatras. At sinabihan niya si Kim Gon na ang pag-maintain ng distansya sa kalaban ay napaka-importante, at samantalahin ang mga blind spot ng mga ito sa maikling sandali. At dugtong pa niya na kakailanganin mo ng mabilis na footwork na magbibigay sayo upang maka-infiltrate, sabay dash sa likuran ni Kim Gon na ikinagulat naman ng ating bida. At napasabi na lang si Kim Gon sa kanyang isip na kung bakit napakabilis ang lahat ng mga ito. At sinabihan ni Gangshin si Kim Gon na ngayon, ay ipapakita ko na sa iyo ang basic training para sa dalawang uri ng footwork. Ang forward at backward movements upang mapanatili ang iyong distansya mula sa kalaban. At ang lateral movements na magpapahintulot sa iyo upang maka-infiltrate sa mga blind spot ng kalaban. Sabay tanong niya kay Kim Gon na kung magagawa niya rin ba ang katulad noon na mga galaw. At napasabi naman si Kim Gon sa kanyang isip na ito ay madali lang pala di tulad sa aking naiisip. At sumagot naman siya ng of course, at dugtong pa niya na wala na bang mas challenging pa kaysa rito. Sumagot naman si Gangshin na ito ay talagang madali lang kung isang beses lang, ngunit ang paggawa nito ng paulit-ulit ay na napakahirap. Sumagot naman si Kim Gon at may pagyayabang nitong sinabi na papaano ito maging mahirap pagkatapos lang ng ilang beses, sabay tanong niya kay Gangshin na kung ilang beses ba dapat ang kailangan kong gawin. Sumagot naman si Gangshin at sinabihan niya si Kim Gon na dahil sa ito ay ang iyong unang araw, panatilihin natin itong magaan hanggang bukas ng tanghali. Sabay sabi niya kay Kim Gon na mga 100,000 beses. Na ikinagulat naman ni Kim Gon na parang sumabog ang kanyang ulo sa kanyang narinig. At hindi siya makapaniwala na ganoon karaming beses niya itong uulitin. Habang sa ibang lokasyon naman ay may makikita tayong isang kuwebo kung nasaan ang third elder.
At may makikita tayong malaking paniki, at sabay-sabay na sumugod patungo kay Jin Huaran, na agad namang napansin nito, at nagpakawala siya ng malakas na atake. Na agad tumama sa mga paniki at nang tumama ito ay agad na sumabog ang mga ito. Habang naglalakad siya ay nagsibagsakan naman ang mga gotay-gotay na katawan ng paniki. At habang tinitignan niya ang dagger ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na kailangan ko pa maging matulis at mas mabilis. Ngunit, iniisip ko kung maayos lang ba ngayon ang pinuno ng cult. Balik naman tayo kay Kim Gon kung saan ay sumapit na ang hapon ay nasa 8,675 lang ang kanyang nagawang ulit sa ibinigay ng training sa kanya, at makikita natin na halos matuyo na siya sa sobrang daming pawis na lumabas sa kanyang katawan. At napamura na lang siya sa kanyang isip at sinabi niya na paano ko naman magagawa ang ganoon kadaming ulit sa loob ng 1.5 araw lamang. At naalala niya ang sinabi ni Gong Shin na magkita na lang sila bukas ng alas 11 o alauna ng hapon. At pasigaw niyang pinahinto si Gong Shin. At tinanong niya ito na 100 ulit. Iniisip mo ba na magagawa kong matapos ang lahat ng iyon sa loob ng 1.5 araw? At dugtong pa niya na ito ay napaka-imposible. Sumagot naman si Gong Shin, at sinabihan niya si Kim Gon na since ang youngest brother ay curious, ay edi-demonstrate ko ito ng isa pang beses. Na ikinagulat naman ni Kim Gon ang naging sagot ni Gong Shin, dahil sa makakaya naman niya itong gawin, kung medyo mahaba lang ang oras na kanyang ibinigay, ngunit biglang napatigil si Kim Gon, na ipinapakita ni Gong Shin ang paraan upang matapos niya agad ang 100,000 beses. At makikita natin na napakabilis na nagdash si Gong Shin sa likuran at harapan ni Kim Gon. Nang makita ito ni Kim Gon ay napasabi na lang siya na papaano mo nagawa ang ganoon kabilas na mga galaw. At nang matapos siya sa pag-demonstrate, ay tinanong niya si Kim Gon na hindi ba't ito ay napakadali lang, tama ba? At dugtong pa niya na kung gagalaw ng ganito kabilas, matatapos mo ito ngayong gabi. At napamura na lang si Kim Gon, at sinabi niya sa kanyang isip na kung ang taong iyon ba ay isang genius o isang baliw. At dugtong pa niya na ito ba ang sinasabi niyang napakadali. Seryoso ba ang matandang iyon, at dagdag pa niya habang may alinlangan sa itinuro sa kanya ni Gong Shin, na mukhang ito ay hindi magagawa sa isang tunay na labanan, at bukod pa dito, laging nagpapakita ang ganitong misyon na mas lalong nagpapahirap sa akin. At makikita natin ang mensahe, na may nakalagay na, hidden mission, na maging disciple ng Bao God na si Gong Shin. Habang ang disciple naman ni Gong Shin na nagbabantay sa ating bida, ay masaya ang mukha nito habang nakikita niyang naghihirap si Kim Gon, at sinabihan niya ang ating bida na ang pathetic fool na ito, iniisip ba niya na ang pag-brute force ng mag-isa ay magiging matagumpay. At dugtong pa niya na hindi ko alam kung saan ito nanggaling, ngunit ang pagtuturo ng aking master ay hindi madaling sundin para sa mga simpleng bagay. At habang malalim ang iniisip na pinagmamasdan si Kim Gon, ay bigla siyang bumaba at sinabihan niya ang ating bida na napaka-frustrating naman. Sabay tawag niya dito ng hoy, alam mo ba kung bakit ka nanatili sa ganitong regiments ngayon? At dugtong pa niya na kailangan mong malaman kung bakit mo ito ginagawa upang magkaroon ng pangunawa. Sumagot naman si Kim Gon at sinabihan niya ito ng hoy, ako ay parang mamamatay na dito, kaya kung magsasalita ka lang ng mga walang kwentang bagay, mas mabuting umalis ka dito at humiga ka na lang sa iyong silid. Ngunit biglang nagulat si Kim Gon, sa ginawa ng disciple ni Gong Shin, at makikita natin na inatake pala siya nito. Naagad naman siyang nakaiwas ngunit dahil sa biglaan nito ay nasugatan pa rin siya sa leeg. At dahil sa ginawa ni Kim Gon sa training buong maghapon ay kusa na lang gumalaw ang kanyang katawan at nagdash sa likuran ng disciple. Sabay atake niya dito at sinabihan niya ito na kung gusto mo na bang mamatay. Ngunit bigla siyang napatigil sa pag-atake, at napasabi siya sa kanyang isip na ang aking katawan ay natural na lang na nagre-react. At sinabihan siya ng disciple na kung ang pag-alaw ng mga paa mo ay magiging pangalawa sa likas na pagkatao ay hindi ka na magkakaroon ng kahit isang galos man lang. At dugtong pa niya na ito ay tila isang simpleng paggalaw lamang, ngunit kung ito ay nakatanim na sa iyong katawan tulad ng isang ugali, ay magagawa mo nang maiwasan ng madali ang mga basic attack ng kalaban. At sinabihan niya si Kim Gon na wag na ito mag-isip patungkol sa mga walang kwentang bagay, at magpanggap ka na lang na patay saglit at ituloy mo hanggang dulo.
At dagdag pa niya habang papaalis na kailangan ko ba talagang ituro sa iyo ang bawat maliit na bagay. Siguradong masama ka dito. At makalipas ang ilang oras at sumapit na ang umaga, ngunit patuloy pa rin si Kim Gon sa kanyang ginagawang training kahit na walang tulog at pahinga ay di man lang nakalahati ang 100,000 beses na pag-uulit ng galaw, at umabot lang ng 22,022. At makikita natin si Gong Shin na papalapit dahil sa dumating na ang oras na ibinigay niya sa ating bida. Na makikita natin si Kim Gon, na huminto na sa kanyang ginagawa nang mapansin niyang dumating na si Gong Shin. Nagsalita naman si Gong Shin at sinabihan niya si Kim Gon na mukhang hindi mo na kumpleto ang 100,000 na pag-uulit-ulit ng galaw. Sumagot naman si Kim Gon habang naghahabol ng hininga, at sinabihan niya ito na papaanong ang isang hamak lang na tao na magagawa ang katulad nito. At bumagsak na siya sa lupa dahil sa kapaguran nito. At dugtong pa ni Kim Gon na kahit ano paman, ginawa ko na ang pinakamahusay kong magagawa. At sinabi niya kay Gong Shin na gawin mo na lang ang iyong gustong gawin. Ngunit biglang nagulat si Kim Gon nang sabihin ni Gong Shin na nagawa mo ito ng tama. Na ikinagulat naman ni Kim Gon at tinanong niya ito na kung bakit. At dugtong pa niya na hindi ba't di ko natapos ang 100,000 beses. Ngunit sinabihan lang siya ni Gong Shin na nakapasa ka sa pagsasanay na ito. At dugtong pa niya na ang totoo sa pagsasanay na ito ay upang subukan ang iyong mental strength. At napawat naman si Kim Gon sa kanyang narinig. At ipinaliwanag niya kay Kim Gon na ang pinakamahalagang parte sa aking pagtuturo ay ang kalooban na hindi pagsuko. At dugtong pa niya na habang di sumusuko, minsan kahit na ang isang maliit na patak ng tubig ay maaaring makapagdulot ng pagkahati sa isang bato. At sa pagsasanay na ito nakikita ko ang iyong mental fortitude. At nakangiti niyang sinabi kay Kim Gon na youngest brother, ipinagmamalaki kita. Sabay tawa niya ng malakas. Habang si Kim Gon naman ay di nakapagsalita at nakatitig lang kay Gong Shin. Habang tulala ay sinabihan siya ng Baugod na gayon paman, ang iyong vessel ay napakaliit upang makontain ang aking pagtuturo. Nagtanong naman si Kim Gon na kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot naman si Gong Shin na ang iyong katawan ay kasalukuyang hindi suitable para sa paggamit ng internal energy, kung saan ito ang pundasyon ng martial arts. At napawat na lang si Kim Gon at tinanong niya si Gong Shin na kung ano ang kanyang maaaring gawin. At akmang tatayo sana si Kim Gon, ngunit pinatigil siya nito at sinabi ni Gong Shin na manatili lang itong nakaupo. At makikita natin na nasa likuran na ito ni Kim Gon, at sinabihan niya ang ating bida na mula ngayon, ay bubuksan ko isa-isa ang iyong mga daluyan ng enerhiya. At pinaalalahanan niya si Kim Gon na ito ay medyo masakit, ngunit kailangan mo itong tiisin. Sinabihan naman ni Kim Gon si Gong Shin na teka lang, tumigil ka muna, at ipaliwanag mo sakin ang mangyayari. Ngunit di na niya naituloy ang kanyang mga sasabihin dahil sa bigla na lang may malakas na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. At makikita nating napasigaw ng malakas ang ating bida dahil sa sakit ng proseso. At sinabihan ni Gong Shin si Kim Gon ituwid mo ang iyong poster at damhin ang daloy ng enerhiya na ipinadala ko. At napasabi naman si Gong Shin sa kanyang isip na inaasahan ko na ang iyong vessel ay nasa mahinang kondisyon, ngunit ang mas hindi ko inaasahan na ganito pala ang kalagayan nito. Hindi na ako magtataka kung hindi makakatagal ang youngest brother. At lumipas ang ilang oras ay patuloy pa rin si Gong Shin sa kanyang ginagawa. Habang si Kim Gon naman ay may mga tubig na lumalabas sa kanyang daliri, at makalipas pa ang ilang sandali ay mayroon ng nararamdaman si Kim Gon sa kanyang katawan, at napapatanong na lang siya na kung ano itong nararamdaman niyang mainit sa kanyang tiyan. Sumagot naman si Gong Shin at sinabi niya kay Kim Gon na ang tawag sa parteng iyan ay dantian. At dugtong pa niya na mula ngayon, sasanayin natin ang isip at katawan upang punan ito ng panloob na enerhiya. Sabay hagis niya kay Kim Gon ng isang libro na naglalaman ng teknik, at sinabihan niya ang ating bida na ito ay ang pamamaraan ng panloob na enerhiya na magiging ugat ng iyong lakas, at dagdag pa niya sabay hagis kay Kim Gon ng isa pang bagay, na agad namang sinalo ng ating bida, at sinabihan niya si Kim Gon na yan ay isang mahalagang elixir, na magpapalusog ng iyong mga ugat. Ngunit nang maamoy ito ni Kim Gon ay napasabi na lang siya na anong klaseng amoy ito. At pinaalalahanan din ni Gong Shin si Kim Gon na mula ngayon, ang mga turo ay magdadala ng higit pang sakit na mga sandali.
At dagdag pa niya na gayunpaman, kung hindi ka susuko at ilaan mo lang ang iyong sarili sa aking mga pagtuturo, ikaw ay magiging ibang tao na kaysa ngayon. Sabay tanong niya kay Kim Gon na kung masusunod mo ba ang mga turo ko. Nakangiti namang sumagot si Kim Gon, at sinabi niya dito na kahit pa ako ay bumagsak at sunugin, ako ay magpapatuloy pa rin. At makalipas ang ilang araw na makikita natin pabalik na sila Dangwang mula sa Ronin Association. Habang sa loob ng carriage ay nag-aalalang tinanong ni Yukpei si Dangwang na kung okay lang ba na bumalik sila sa cult leader pagkatapos ng mga bagay-bagay ng napakabilis. Sumagot naman si Dangwang, at sinabihan niya si Yukpei na hindi ka ba nag-aalala patungkol sa ating cult leader. Sinabihan naman ni Yukpei na magiging maayos lang ang cult leader, sa lahat ng tao, ikaw ay ang dapat na mas nakakaalam niyan kaysa sinuman. Ngunit nag-aalalang sagot naman ni Dangwang, nang biglang nagsalita si Sun Quan at sinabihan niya si Dangwang na ang kanilang pinuno ay malakas na tao, at wala silang dapat ipag-alala dito. Sumagot naman si Dangwang na ganun ba? At makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila. Naagad naman napansin ng disciple ni Gangshin, at makikita natin ang kabayo na hingal na parang hindi ito huminto magmula pa sa Ronin Association. Habang pasigaw naman na tinawag ni Dangwang si Kim Gon. At biglang sumulpat sa harapan ng disciple, at tinanong niya ito na kung nasaan ang kanyang pinuno. At nang itinuro niya ang daan kung nasaan si Kim Gon, ay bigla na lang nawala si Dangwang sa kinatatayuan nito. At di na siya pinakinggan nito, at makikita natin na sumirit na sa pagtakbo si Dangwang habang sumisigaw ng cult leader. At napatahimik na lang ang disciple ni Gangshin. Habang sa lokasyon naman kung nasaan ang ating bida, ay pasigaw niyang tinawag si Kim Gon habang maluha-luha pa niyang sinabi na papunta na si Dangwang. Ngunit bigla siyang napatigil dahil mayroon siyang napansin, at napapatanong na lang siya na kung ano ito. Bakit mayroong matinding intense dito, at may mga hindi kilalang enerhiya? At bakit galing sila sa direksyon kung nasaan ang cult leader sa tabi ng talon? At makikita natin na may mga matang damilat sa ilalim ng talon, at inilalabas ang kamay nito. Naikinagulat ni Dangwang ang kanyang nakita, at napatikip na lang siya ng bibig habang mangiyak-ngiyak niyang binabanggit ang cult leader. At makikita natin si Sun Quan na dumating habang si Yukpei naman na nakasunod kay Sun Quan ay pasigaw niyang sinabi kay Kim Gon na narito na rin ako cult leader. Habang sa talon naman kung nasaan si Kim Gon ay makikita natin ang paa nito habang naglalakad papalapit sa tatlo ay tinanong niya ang mga ito na kung bakit sila nandito. Nang makita ni Sun Quan ang mukha ng ating bida ay namumula ang mukha nito na parang nakita si Keanu Reeves, ay gagimaling Keanu Reeves ata nalagay ko. At makikita natin ang bagong hitsura ng ating bida, at nakangiting nagtanong si Kim Gon na kung kanina pa ba ang mga ito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan, pasensya na kayo kung di ako maglalagay ng storya sa abangan may nabasa kasi akong comment na parang ikweninto ko na ang abangan at hindi na daw siya na-excite sa mangyayari kaya ito na lang ang ginawa ko, pa-like, comment and subscribe na rin maraming salamat.